magpapala, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, ang naming banal na sumasalangit, maraming salamat po, Panginoon, sa pagliligtas po ninyo sa amin mula po sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Salamat po, Panginoon, dahil bagamat kami po ay lumayo sa inyo, kami ay naligaw dahil po sa lahat ng aming mga kasalanan, kami po ay inyong hinanap, kami po ay inyong tinubos sa pamamagitan po ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Lahat po ng parusa na para po sa amin, lahat ng kahatulan, ay kinuha pong lahat ng aming Panginoong Hesus. Kaya kahit kailan kami po ay hindi na mahatulan, kundi kami po ay nagkaroon ng karapatan na maging mga anak ng Diyos at makasama po ng aming Panginoon sa langit. Para po sa dakilang biyaya po na ito, maraming pong salamat. At pagkatapos po ng aming kaligtasan, maraming salamat po dahil hindi niyo po kami pinapabayaan, patuloy po ninyo kaming tinuturuan at ginagabayan. Ibinigay po ninyo sa amin ang inyong maluwalhating iglesia, kung saan meron po kaming tunay na fellowship kasama ng mga brothers at sisters at kasama po ng inyong salita na nagtuturo at gumagabay po sa amin kung paano po kami dapat mabuhay sa katapusan ng panahon habang hinihintay po namin ang malapit na pagdating ng aming Panginoong Hesus. Nawa po, Panginoon, sa aming pong natitirang buhay, sa aming Christian life, kami po ay makagawa ng ayon po sa inyong kalooban at huwag po kaming humarap na mayroong nakakahiyang Christian life. Kaya sa pamamagitan po ng inyong salita, patuloy niyo po kaming turuan at gabayan. At sa araw po na ito, Panginoon, maraming salamat po sa pagtitipon po ninyo sa amin para makapag-aral po ng inyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, yung lahat po ng mga ministers na ngayon po ay nasa iba't ibang mga iglesia para po magbahagi ng inyong salita. Inadalangin po namin si Senior Pastor Park Dongwan sa kanya pong ministry dito po sa Castilleos Church. Patuloy niyo po siyang gabayan at bigyan niyo po siya ng karunungan para po mapangalagaan ng mga brothers at sisters at maipalagana po ang mabuting balita dito po sa Castillejos. At sa aming pong pagpapatuloy, Panginoon, sa pag-aaral po namin, kayo po ang gumabay mula po sa simula hanggang sa matapos upang yung mga aral po na matututunan namin ay magamit po namin sa aming Christian life at kami po ay makalakad ng ayon po sa inyong kalooban. Kaya po, kami po ay umaasa lamang sa inyong makapangyarihang kamay. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lucas chapter 8. Lucas chapter 8 sa verse 18 po. Lucas chapter 8 verse 12. Basahin po natin ito ng sabay-sabay po. Lucas 8 verse 18 po pala, sorry. Verse 18. Sabay-sabay po tayo, 3, 2, 1. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo nakikinig, sapagkat siyang mayroon ay lalo pang bibigyan, at ang sino mang wala, pati na ang inaakala niyang nasa kanya, ay kukunin. So ngayon po ay pag-aaralan po natin yung kahalagahan po ng pakikinig sa salita ng Diyos at ano po yung mga nagiging hadlang. Bakit yung salita ng Diyos ay parang hindi po pumapasok sa puso natin at yung salita ng Diyos, bakit parang hindi siya kumikilos sa Christian life po natin. So meron pong mga dahilan bakit kahit tayo ay nagbabasa ng Biblia, nakikinig po ng sermon, parang hindi kumikilos yung salita po ng Diyos sa Christian life natin. Kaya ngayon po, pag-aralan po natin ng yung ilan na mga dahilan at kung meron po tayong ganito sa Christian life natin, ay sikapin po natin na mailis ito para yung Word of God ay kumilos sa ating puso, sa ating Christian life. So meron pong halimbawa sa Biblia, tingnan po natin sa Mateo chapter 2, verse 4 hanggang 6. Mateo chapter 2, verse 4 hanggang 6. Basahin po natin 4 hanggang 6. Sabay-sabay po tayo, 3, 2, 1. Nang matipon niyang lahat, ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito,
kung saan isisilang ang Kristo. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, sa anumang paraan ay hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. So yung background po nitong mga talata po na ito po ay yung panahon na si Jesus ay ipapanganak. Tama po. So dito po, may mga pantas na galing sa silangan na hinahanap nila yung tagapagligtas na ipapanganak. So nung panahon po na ito, sila po ay nakarating na doon sa Juda. At nagtanong po sila doon po sa pinakamay authority, yung hari, si Herodes. So gusto po nilang malaman kung saan yung lugar, kung saan ipapanganak yung hari, si Jesus. Kaya po ang ginawa ni Herodes, tinipon niya yung lahat ng mga punong pari, yung mga iskriba, para tanungin sila, saan ba ipapanganak yung tagapagligtas, yung hari ng Israel? Dahil sa lumang tipan po, mahigit 300 na mga propesiya ay naisulat kung paano po si Jesus, yung tagapagligtas, ay ipapanganak. Kaya po itong mga punong pari, yung mga iskriba, alam po nila. Kasi ito po ay nasa kasulatan. Sabi po sa verse 6, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, sa anumang paraan ay hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Juda. Sapagkat sa iyo, manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. So alam po nila na yung magiging hari ng Israel magmumula po sa Bethlehem. Kasi nakasulat sa Biblia. Kaya sinabi po nila doon sa mga pantas na hinahanap po yung ipapanganak na hari. So dito po makikita po natin kung gaano po kahalaga yung puso ng mga tao na tumatanggap ng salita po ng Diyos. Makikita po natin dito anong puso yung mayroon sina Herodes, yung mga punong pari, yung mga iskriba, at pati po yung mga pantas na pumunta po at naghahanap kay Jesus. Sa lahat po ng mga tao na naroon sa Juda, wala po silang puso para hanapin yung tagapagligtas. Kaya po, yung nakakagulat po dito, kahit nalaman na ni Herodes at ng mga iskriba at ng mga punong pari kung saan ipapanganak yung tagapagligtas, yung hari ng Israel, kahit isa, wala pong pumunta sa kanila. Tama po ba? Sino po yung pumunta? Yung mga dayuhan, yung mga pantas. Tapos, yung mga pastol. Pero mula, doon po sa mga may kapangyarihan, kay Herodes at doon sa mga punong pari, wala pong nagpunta. Pagkatapos pong malaman ni Herodes na yung hari ng Israel ay doon ipapanganak sa Bethlehem, sa halip na pumunta siya at sambahin, purihin yung hari na ipinanganak doon sa Bethlehem, ano po yung ginawa niya? Ipinapatay po niya yung mga sanggol. So sa halip na magpunta siya sa Bethlehem at tingnan niya yung hari doon sa Israel na isinilang, pinapatay niya po yung lahat ng sanggol na 2 years old pababa. Paano po nangyari na si Herodes, narinig niya yung salita ng Diyos, yung kasulatan, yung mga iskriba, pero sa halip na sumunod po sa salita ng Diyos, pumunta doon sa Bethlehem at tignan niya yung isinilang na hari, ang ginawa niya ay kabaliktaran. Tama po ba? Ipinapatay niya po yung mga sanggol sa pag-asang mapapatay niya yung tagapagligtas, yung ipinanganak na hari. So, makikita po natin dito na kapag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, nag-aaral po tayo ng Biblia, mahalaga po yung puso natin kung paano natin tatanggapin yung salita ng Diyos. Kung mali po yung puso natin sa harapan ng salita ng Diyos, hindi po natin gagawin kung ano yung kalooban ng Diyos at baka kabaliktaran pa yung gawin po natin. Kaya pag-isipan po natin, ano yung tamang puso sa harapan po ng Diyos. Kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, pag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos sa mga sermon,
yung salita ba ng Diyos ay natatouch yung puso natin? Yung salita po ba ng Diyos ay nagbibigay ng comfort, ng kaaliwan po sa atin? Nagbibigay po ba ito ng kalakasan sa Christian life po natin? So yung salita po ba ng Diyos ay nagbibigay ng guidance sa buhay natin, sa pagdedesisyon, sa trabaho, sa pamilya. So tingnan po natin yung Christian life po natin, kung yung salita ba ng Diyos ay ganito yung ginagawa sa buhay po natin. Sabi po ng Biblia, kapag yung puso po natin ay hindi tama sa harapan ng Diyos, yung Diyos ayaw niya po tayong kausap. So, kapag hindi tama yung puso natin sa harapan po ng salita ng Diyos, hindi niya ipapaalam sa atin kung ano yung kalooban niya. Tingnan po natin sa Lucas, chapter 23, verse 8 hanggang 9. Lucas 23, verse 8 hanggang 9. Pakibasa po yung Lucas chapter 23, 8 hanggang 9. Sabay-sabay po, 3, 2, 1. So dito po, yung Herodes na tinutukoy po dito ay yung anak ng Herodes na nagpapatay sa mga sanggol. So dito po, itong Herodes po na ito, matagal na niyang naririnig yung tungkol kay Jesus. Matagal na niyang naririnig yung mga himala na ginagawa po ni Jesus. At dito po sa pagkakataon na ito, si Jesus ay nahuli na ng mga Romano. So bago po siya ipako sa krus, siya po ay iniharap kay Herodes. At ito pong si Herodes, tuwang-tuwa siya. Sa wakas ay nakita niya si Jesus ng harapan. Kaya sa verse 9, sabi po, kaya't kanyang tinanong siya ng matagal. Si Herodes, sa kanyang curiosity, marami po siyang itinanong kay Herodes. Siguro, tinanong niya po si Jesus, sino ka ba talaga? Paano mo nagagawa yung mga himala ng mga nababalitaan ko? Pero, si Jesus, ano po yung naging sagot niya kay Herodes? Sabi po, subalit si Jesus ay hindi sumagot ng anuman. Kahit isang salita, wala pong sinabi si Jesus kay Herodes. Alam niyo po kung bakit. Yung dahilan, kasi ito pong si Herodes, wala siyang intensyon para makilala niya talaga si Jesus. Wala siyang intensyon para alamin yung kalooban ng Diyos. Alam niyo po kung ano po yung inaasahan ni Herodes? Sabi po sa verse 8, at siya'y umaasang makakita ng ilang himala na ginawa niya. Ang gusto po ni Herodes ay makakita ng mga himala na ginawa ni Jesus. So parang gusto niya makakita ng show, palabas, para siya ay maaliw. So marami pong tanong ito si Herodes kay Jesus, pero kahit isang salita, wala pong sinabi si Jesus. Kasi, si Herodes po ay walang puso para kilalanin po si Jesus. Ano ba yung kaligtasan? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Sa Juan naman po, meron naman doon na babae na Samaritana. Yung Samaritana po na ito ay nakilala ni Jesus doon sa balon. Yung babaeng Samaritana, meron siyang nakakahiyang pamumuhay. So, nagkaroon siya ng 5 kinakasama at yung pang-6 na kanyang kinakasama ay hindi niya asawa. Kaya sa oras ng katanghaliang tapat, nag-iigib siya dahil nakakahiya yung paraan ng pamumuhay niya. Ganun pa man, nung natagpuan niya si Jesus, nung nakaharap niya si Jesus, marami rin siyang itinanong kay Jesus. Si Jesus ba ay sumagot sa kanya o hindi? Si Jesus, sa bawat tanong niya, si Jesus po ay sumagot. So maraming dahilan para huwag kausapin ni Jesus itong babae na ito. Una, si Jesus ay pagod galing sa paglalakbay.
nauuhaw siya, napapagod, at itong babae ay Samaritana. Siya ay isang Hudyo. At yung mga Hudyo at mga Samaritana ay hindi nag-uusap. Pero dahil alam ni Jesus na handa yung puso ng babae, lahat ng mga katanungan ng babae ay sinagot niya. So tinanong niya, sinabi ng babae, alam namin darating yung Mesiyas. Ano pong sinabi ni Jesus? Ako nga iyon na kumakausap sa iyo. Ano pong ginawa ng babae? Nagpatotoo siya doon sa bayan na nandoon yung tagapagligtas. Ito na kaya talaga yung tagapagligtas? At marami po yung mga tao na sumampalataya doon sa bayan. So, bakit po pinili ni Jesus na kausapin itong babaeng Samaritana kaysa doon kay Herodes? Dahil yung puso ng babae ay nakahanda para tanggapin yung salita ng Diyos. So, paano naman po sa atin bilang mga Kristiyano? Tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Nagbabasa po ba? Ayun, sumagot. Nakikinig po tayo ng mga sermon. Pero kung hindi po tumatalab yung salita ng Diyos sa atin, at parang hindi po kumikilos yung Word of God sa ating Christian life, so, marahil, siguro yung puso natin ay nasa ibang lugar. Yung puso natin, nasa ibang tao. Yung puso natin ay nasa ibang gawain. Kaya, yung Word of God ay hindi po pumapasok at natatanim sa puso po natin. Kaya po, sa main verse po natin, kailangan natin mag-ingat kung paano po tayo makikinig ng salita po ng Diyos. Kasi kung hindi tumatalab yung salita ng Diyos, walang nagiging effect sa Christian life po natin, so ibig sabihin, mayroong mali. At kailangan mahanap po natin ano yung mali na yon para maayos po natin at yung Word of God ay matanggap po natin ng maayos. Balikan po natin si Herodes at yung mga punong pari at mga eskriba. Bakit? Kahit alam po nila kung saan ipapanganak ang Kristo, bakit hindi nila pinuntahan? Bakit hindi po sila pumunta at tinignan po yung Mesiyas? So yung puso po nila ay hindi po tama. Hindi po nakahanda para po tanggapin yung salita po ng Diyos. Ngayon, paano naman po sa atin? Ano po yung nalalaman natin ngayon tungkol kay Jesus? Si Jesus, alam po natin siya ay muling babalik. Tama po ba? At alam po natin, yun ay pinangako ng Diyos sa atin, na si Jesus ay muling babalik. At kapag tinignan po natin yung salita ng Diyos at yung mga pangyayari sa sa mundo po natin na ito, makita natin na talagang malapit na. So kahit anong oras, alam po natin, pwedeng dumating po si Jesus. Kaya po kung si Jesus ay darating man ngayong araw, hindi po tayo pwedeng magdahilan na hindi natin alam. Kasi sa Bible seminar pa lang, mula nang tayo ay maligtas, pinag-aaralan na po natin. At makita po natin yung bawat tanda na ito ay talagang malapit na. Si Herodes at yung mga punong pari at mga eskriba, alam po nila kung saan ipapanganak si Jesus. Pero, hindi po nila pinaghandaan yung kapanganakan ni Jesus. Kagaya po nito, alam natin na si Jesus ay paparating. Ngayon ang tanong, ano po yung ginagawa natin? Naghahanda po ba tayo? Pinag-iisipan po ba natin na kahit ngayong araw ay pwede pong dumating si Jesus? Tignan natin po sa unang Juan, chapter 3, verse 2 hanggang 3. Unang Juan, chapter 3, verses 2 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay po. 3, 2, 1. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo ay magiging katulad niya, sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Sa muling pagbabalik po ni Jesus, ipapahayag niya yung mga anak ng Diyos. So yung mga naligtas ay iahayag niya bilang mga anak ng Diyos. At tayo po ay magiging maluwalhati, kagaya po ni Jesus.
So, lahat po ng mga may ganitong pag-asa, sabi po ng Biblia, sa verse 3, at sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. So, lahat po ng mayroong pananampalataya at may pag-asa sa muling pagdating ni Jesus, bilang paghahanda, nililinis niya yung kanyang sarili. Sa pagharap po natin kay Jesus, gusto ba natin na tayo ay kahiyahiya? Siyempre ayaw po natin na pagharap natin kay Jesus ay nakakahiya yung ating Christian life. Kaya ngayon, ano po yung ginagawa natin bilang paghahanda sa pagharap po natin sa Panginoon? Anong uri ng pamumuhay yung mayroon tayo bago yung pagdating ng Panginoong Jesus? Kaya nga po, kagaya ni Herodes at ng mga punong pari at mga eskriba, alam nila na si Kristo ay ipapanganak doon sa Bethlehem. Pero hindi po sila naghanda. Wala pong pakialam yung puso nila. Paano naman po tayo? Ano naman yung ginagawa po natin kahit alam po natin na si Jesus ay malapit nang bumalik? Sabi po, sino mang may ganitong pag-asa, sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili. Tayo po, yung church, yung bawat naligtas ay gaya po ng babaeng ikakasal at si Jesus yung lalaking ikakasal. Yung babaeng ikakasal, inihanda po niya ng mabuti yung kanyang sarili bago po yung kasal. Sinisika po niya na sa araw ng kanyang kasal, siya yung pinakamaganda sa harapan po ng asawa niya. Tama po ba? Ng mapapang-asawa niya. Bakit po? Kasi yung araw po ng kasal, ng babaeng ikakasal, ay isang beses lang mangyayari sa buhay po niya. Tama po ba? Kaya kailangan niyang maghanda. Paano naman po tayo bilang mga Kristiyano, bilang babaeng ikakasal kay Kristo? Isang araw, gaya po ng babaeng ikakasal, haharap din tayo kay Jesus, yung lalaking ikakasal. Yung church, tayo po. Kaya nga po, sa pagdating ni Jesus, huwag nating hayaan na tayo po ay hindi naka-prepare. So, napag-aralan po namin sa Leaders Retreat na bakit si Jesus ay hindi pa dumarating po hanggang ngayon. So, palagi ko pong naisip yung isang dahilan lang na kasi hinihintay niya yung mga tao na maligtas at magsisi. Pero natutunan po namin doon sa Leaders Retreat, may isa pang dahilan. Bakit si Jesus ay hindi pa dumarating? Hinihintay niya yung bawat Kristiyano na hindi maayos yung Christian life para umayos. Para pag harap natin kay Jesus, huwag tayong mapahiya. So yung panahon po na ito ay paghihintay din ni Jesus para maging maayos po yung Christian life po natin. So, magiging malaking bahagi po ng paghahanda po natin yung pag-aaral ng Biblia. Kaya mahalaga na matanggap po natin ng maayos yung salita ng Diyos para ito po ay kumilos sa Christian life po natin at matanim po sa ating puso. Ngayon, ano po ba yung mga dahilan bakit hindi natatanggap ng ating puso, ng Christian life natin, yung salita ng Diyos? Bakit ito ay hindi kumikilos? Yung unang dahilan po, dahil sa ating puso, meron tayong makasariling pagnanasa, makasariling motibo. Kapag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, yung salita po ng Diyos, palagi po itong laban sa ating sariling kalooban, sa ating makalaman na pagnanasa. Kasi, yung salita po ng Diyos, yung Biblia, yan yung kalooban ng Diyos. Pero tayo, meron tayong sariling kalooban. Meron tayong sinful nature, merong sariling kagustuhan yung laman. Yung sinful nature po natin, ito po ay palaging laban sa kalooban po ng Diyos. Kaya nga po, kung meron tayong makasariling pagnanasa sa ating Christian life, ito po ay palaging lumalaban sa kalooban ng Diyos. Kaya po minsan sa puso po natin, sa Christian life po natin, gusto nating sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero may part sa puso natin na ayaw. Kaya, para ma-reconcile itong problema na ito sa ating puso, meron tayong ganitong puso sa kalooban natin.
susundin ko lang kung ano yung gusto kong sundin. Pero yung ayaw ko at yung mahirap para sa akin ay hindi ko susundin. So kapag ganito po yung puso po natin, kahit ano po yung nabasa natin sa Biblia, hindi po yan mag-e-effect sa Christian life natin. Hindi po kikilos yung salita ng Diyos sa atin. Kahit napakarami na nating sermon na napakinggan, kahit ilang minister na yung nangaral po sa atin, kung ganito po yung puso natin, pipiliin lang natin kung ano yung gusto nating sundin sa mga salita ng Diyos, hindi po talaga mag-work at hindi matatanim yung salita ng Diyos sa puso po natin. Meron po isang halimbawa sa Jeremias chapter 42. Tingnan po natin. Jeremias 42, 5 hanggang 6. Jeremias 42, 5 hanggang 6. Pakibasa po ito ng sabay-sabay po. Jeremias chapter 42, 5 hanggang 6. Sabay-sabay po. 3, 2, 1. Sinabi naman nila kay Jeremias, ang Panginoon nawa ay maging totoo at tapat na saksi laban sa amin. Kung hindi kami kikilos ng ayon sa lahat ng salita na ipinahatid sa iyo ng Panginoon mong Diyos sa amin, maging iyon ay mabuti o masama, susundin namin ng tinig ng Panginoon nating Diyos, na siya naming pinagsusuguan sa iyo upang ikabuti namin, kapag aming sinunod ang tinig ng Panginoon nating Diyos. Yung background po ng kwento po na ito, yung Judah, yung Israel ay nasakop na po ng Babylonia. At marami pong mga Israelita ay kinuha na bihag doon po sa Babylonia. Ngayon, marami rin po sa mga Israelita, yung mga dukha, yung mga mahihirap ay naiwan doon po sa Israel, sa Judah. At ito pong mga naiwan sa Israel, ayaw po nilang mapasailalim sa pamumuno ng Babylonia. Kaya ayaw po nilang manatili doon sa Israel at gusto nilang lumipat sa Egypt. Kaya sabi po nila kay Jeremias, itanong mo naman sa Panginoon kung ano yung dapat naming gawin. Kung pupunta ba kami sa Egypt o hindi. Sabi nila, kung ano ang sabihin ng Panginoon, susundin namin. Basta itanong mo sa Panginoon, ano yung gagawin namin. Sa verse 6, sabi nila, maging iyon ay mabuti o masama, susundin namin ang tinig ng Panginoon nating Diyos. So parang ang ganda po ng sinabi nila kay Jeremias. Itanong mo naman sa Panginoon kung ano yung dapat naming gawin. Kung ano yung sabihin ng Diyos, mabuti man ito o masama, susundin namin. Mabuti, ibig sabihin, kung ito ay ayon sa kalooban namin, susundin namin. Pero kung ito ay masama, susundin pa rin namin. Masama, ibig sabihin, ito man ay labag sa kalooban namin, ayaw man namin, pero dahil sinabi ng Panginoon, susundin namin. Kasi ito ay sinabi ng Panginoon. So alam po natin, sa Christian life, kailangan po nating sumunod. Pero, dahil sa ating sinful nature at meron tayong sariling pagnanasa, hindi po madali na sumunod. Sa tingin natin, yung kalooban ng Diyos ay nagiging masama dahil sa sarili nating pagnanasa, sarili nating kagustuhan. So sabi po nila, gusto man namin o ayaw man namin yung sasabihin ng Panginoon, susundin namin. Yung Panginoon ay sumagot sa Jeremias 42 verse 19. Sabi po, Jeremias 42 verse 19, babasahin ko po. Sinabi na sa inyo ng Panginoon, o nalabi ng Juda, huwag kayong pumunta sa Ehipto. Tandaan ninyong mabuti na binalaan ko kayo sa araw na ito. Ang Diyos po ay sumagot na sa kanila, huwag kayong pupunta sa Egypt. Kasi iingatan ko kayo, tutulungan ko kayo, kahit kayo ay manatili dyan sa Israel. Kaya huwag na kayong hihingi ng tulong sa Egypt. Magtiwala lang kayo sa Panginoon. Yung Egypt, ito po ay kumakatawan sa sanlibutan. Tama po? Ito rin po ay kumakatawan sa tulong ng tao, sa halip na tulong po ng Diyos. Kaya nga, yung pumunta sa Egypt para sa tulong ay isa pong malaking pagkakamali. Dahil ito po ay hindi pagtitiwala sa Panginoon. Kaya po yung mga hari, sa tuwing sila po ay humihingi ng tulong sa Egypt, sa panahon po ng mga hari, ang Diyos po ay galit na galit. Bakit? Kasi isang malaking pagkakamali yung hindi magtiwala at umasa sa Panginoon.
So ganito rin po sa Christian life po natin. Kapag meron po tayong suliranin, meron tayong problema, sa halip na manalangin muna at humingi muna ng tulong sa Diyos, una nating ginagawa ay lutasin yung problema sa pamamagitan ng sarili nating kakayahan. Pagkatapos, kung hindi mag-work, hingi tayo ng tulong sa tao naman. At kung hindi pa rin mag-work, doon pa lang tayo hingi ng tulong sa Diyos. So mali po. Unang-una, kailangan po natin magtiwala at humingi ng tulong sa Panginoon. Siya muna, bago po yung iba. Dahil ang Diyos, gagamitin niya po yung iba para tulungan po tayo. So pagkatapos pong sabihin ng Panginoon na huwag kayong aalis sa Israel, huwag kayong pupunta sa Egypt. Ano po yung sinabi naman ng mga tao na nagsabi kay Jeremias? Itanong mo naman sa Panginoon. Tingnan po natin sa Jeremias 43 sa verse 2. Jeremias 43 verse 2. Babasahin ko po. Ay sinabi kay Jeremias ni Azarias na anak ni Hoshayas, Johanan na anak ni Kareya, at ng lahat ng mga walang galang na lalaki. Nagsisinungaling ka. Hindi ka sinugo ng Panginoon nating Diyos upang sabihin, huwag kayong pumunta sa Ehipto upang manirahan doon. So ito pong mga tao na ito, sila yung lumapit kay Jeremias at sinabi nila kay Jeremias, itanong mo sa Panginoon kung ano yung dapat naming gawin. At kung ano yung sasabihin ng Panginoon, yun yung gagawin namin. Pero, nung sinabi na ni Jeremias, ito yung sinabi ng Panginoon. Ano po yung sabi nila? Nagsisinungaling ka. Hindi ganyan yung sinabi ng Panginoon na huwag kaming pupunta sa Egypt. So, bakit po ganito yung naging sagot po nila? Kasi sa una pa lang, meron na po silang sariling plano. Meron na silang sariling pagnanais. So, ayaw naman talaga nilang sumunod sa salita po ng Diyos. Gusto lang nila parang maging formality, dahil mga Israelita tayo, tanungin muna natin yung Diyos. Kunwari. Pero hindi naman talaga susunod. Kaya sabi nila, nagsisinungaling ka, hindi ka sinugo ng Panginoon nating Diyos, upang sabihin, huwag kayong pumunta sa Ehipto upang manirahan doon. Kasi unang-una, ayaw naman talaga nilang sundin po yung Panginoon. Ang gusto nila, gawin nila yung sarili nilang kagustuhan na pumunta doon sa Egypt at gawin po nila yung sarili nilang kagustuhan. Sabi ng Diyos, dinadayan ninyo yung inyong sarili. Nagtanong-tanong kayo sa akin, nung sabihin ko sa inyo, hindi naman pala kayo susunod. Kaya sa 42 verse 20, Jeremias chapter 42 verse 20, tingnan po natin, Jeremias 42 verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay, Jeremias 42 verse 20. Sabay-sabay po. 3, 2, 1. Sapagkat dinaya lamang ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat sinugo ninyo ako sa Panginoon ninyong Diyos, na inyong sinasabi, idalangin mo kami sa Panginoon nating Diyos. At anuman ang sabihin ng Panginoon nating Diyos, ay sabihin mo sa amin. At aming gagawin iyon. So alam na po ng Diyos na ito pong mga tao na ito ay mapagkunwari. Wala talaga silang balak na sumunod po sa Panginoon. Ngayon, paano naman po sa Christian life po natin? Bakit po tayo ay nagbabasa ng Biblia? Bakit po tayo ay nag-aaral po ng Biblia? Bakit po tayo ay nagtitipon-tipon sa church? Yung dahilan po ba ay para lang malaman natin kung ano yung sasabihin ng Diyos? O para, pag nalaman natin yung sasabihin ng Diyos sa atin, ay sundin natin. So malaman lang yung kalooban ng Diyos o sundin yung kalooban ng Diyos? Sundin po, di ba? Kasi, kung tayo po ay nag-aaral ng Biblia, nagbabasa tayo ng Biblia, pero wala naman pala tayong balak sumunod sa salita po ng Diyos, sabi ng Biblia, dinadaya lang natin ang ating mga sarili. Sa harapan ng Diyos, nagiging mapagkunwari po tayo. Aral tayo ng aral ng Biblia. Sa panahon na kailangan sundin yung salita ng Diyos, hindi naman natin sinusunod. So magiging mapagkunwari po tayo sa harapan po ng Diyos. Kaya po, tandaan po natin, kung gusto po nating malaman at sundin yung kalooban po ng Diyos, kailangan magkaroon po tayo ng mapagpakumbabang puso. Una, at masunurin na puso. So, kailangan, yung sinabi po ng mga tao na ito,
sa puso natin ay gusto rin nating gawin. So, ito man ay ayon sa kalooban ko o labag sa kalooban ko, dahil ito ay sinabi ng Panginoon, susundin ko. Kasi ito yung sinabi ng Panginoon. So kung wala po tayong ganitong puso, kahit gaano karaming sermon at mga aral yung matanggap po natin sa ating Christian life, hindi po talaga natin matatanggap ng totoo yung salita ng Diyos. Hindi po talaga kikilos yung salita po ng Diyos sa atin. Magiging kagaya po tayo nila Herodes at ng mga punong pari. So, ito po mga tao po na ito, meron po silang sariling pagnanais, meron po silang sariling motibo. Kaya kahit nalaman na nila kung ano yung kalooban ng Diyos, ayaw pa rin nilang gawin. Kaya dapat po tayong maging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos at magkaroon po ng puso na gustong sumunod. So, kahit ano yung sabihin ng Panginoon, ito man ay mabuti o masama, ito man ay ayon sa kalooban ko o labag sa kalooban ko, gagawin ko kasi ito yung sinabi ng Panginoon. Kaya nga po, binigay sa atin ng Diyos yung Biblia para po, una, maligtas tayo. At pangalawa, para magabayan po yung Christian life po natin. Pero kung sa pag-aaral po natin ng Biblia at sa pag-aaral natin ng kalooban ng Diyos, ayaw naman nating sumunod, magiging mga mapagkunwari lang po tayo. So, lahat po ng inuutos sa atin ng Diyos, sa katunayan, ito po ay para ba sa Diyos o para sa atin? Yung Diyos, sa Kanya po yung lahat ng bagay, tama po? Sa Kanya yung daigdig, sa Kanya yung kalawakan. Walang kailangan ang Diyos sa atin, tama po? Eh bakit tayo inuutosan ng Diyos ng maraming bagay? Para kanino yun? Para po sa atin, tama po? Halimbawa po, inutusan tayo ng Diyos na magbigay ng ikapo. Para kanino ba yun? Para sa Diyos o para sa atin? Sa katunayan, para yun sa atin. Para palagi nating maalala na lahat ng bagay ay mula sa Diyos. Kaya tayo ay nagbibigay ng ikapo. Ang Diyos ba, kailangan niya ba yung pera natin? Hindi naman po, di ba? Pero bakit ito ay inutos ng Diyos? Para po, mapaalalahanan tayo palagi na lahat ng bagay ay sa Diyos. Lahat ng meron tayo ay sa Diyos. Bakit po tayo ay inutusan ng Diyos? Para manatili sa church. Para ba sa Diyos o para sa atin? Para sa atin po, di ba? Para matuto tayo na mabuhay ng maayos na Christian life at tanggapin po natin yung mga gantimpala na inihanda ng Diyos para po sa atin. Tingnan po natin sa Jeremias chapter Malakias muna po, chapter 3, verse 7. Malakias chapter 3, verse 7. Malakias chapter 3, verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay po, 3, 2, 1. Mula sa mga araw ng inyong mga ninuno, kayo lumihis sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinupad ang mga iyon. Manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, paano kami manunumbalik? So yung mga Israelita, kahit po sila ay bayang pinili ng Diyos, sila po ay lumihis sa mga tuntunin po ng Diyos, sa mga utos ng Diyos. Kaya, ang sabi ng Diyos, sila ay manumbalik. Ganun din tayo, kahit tayo ay naligtas na, kung meron po tayong sariling pagnanais, makasariling mga motibo, pwede po tayo ay lumihis sa kalooban po ng Panginoon. Ngayon, ang tanong po nila dito, paano kami manunumbalik? Ngayon, kung tayo po ay malihis sa kalooban ng Diyos, ano po yung gagawin po natin para makapanumbalik? Tingnan po natin Jeremias chapter 29, verse 13. Jeremias 29, sa verse 13 po. Jeremias 29, verse 13. Basahin po natin ito ng sabay-sabay po. 3, 2, 1.
Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Makapanumbalik po tayo sa Panginoon at matatagpuan po natin siya kung hinahanap po natin siya ng buong puso. Paano po yung buong puso? Yung buong puso, una po ay puso na may kapakumbabaan. At pagkatapos, puso na gustong sumunod. So, kung wala po tayong ganitong puso, kahit magbasa tayo ng Biblia, kahit ilang ulit nating mabasa yung Biblia, kahit ilang sermon po yung napakinggan natin, kung wala po tayong ganitong puso, hindi tayo lalago. Yung salita po ng Diyos ay hindi kikilos sa ating Christian life. Kasi, hindi po natin siya hinanap ng buong puso. So, yung dahilan bakit ibinigay ng Diyos sa atin yung Biblia, para po malaman natin yung plano ng Diyos. At pag nalaman po natin yun, siyempre, kailangan po natin yun na sundin. Tingnan din po natin, Jeremias 29. Jeremias 29, verse 11. Jeremias 29, verse 11. Basahin po natin ng sabay-sabay po. 3, 2, 1. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa iyo, sabi ng Panginoon. Mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. So ito po yung plano po ng Diyos para po sa kanyang mga anak. Tayo po ay mapabuti at magkaroon po tayo ng pag-asa. May mga Kristiyano, iniisip nila, ang Diyos po ay makasarili. Ang dami namang hinihingi ng Diyos sa akin. Yung oras ko, yung pera ko, yung panahon ko, lahat na lang ay hinihingi ng Diyos sa akin. Pero kung pag-iisipan po nating mabuti, lahat po ng yun ay hindi naman para sa Diyos. Yun po ay para po sa atin. Sabi po, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Kaya po, sa pagbabasa po ng Biblia at sa pakikinig ng sermon, ng salita po ng Diyos, isipin po natin, lahat ng mga bagay ay gusto ng Diyos gawin po para sa atin, para tayo ay mapabuti. Yung plano po niya sa atin ay para mapabuti po tayo. Pero kung hindi po tayo susunod sa kalooban niya, sa plano niya, paano tayo ay mapapabuti? Tingnan din po natin, Isaías, chapter 58. Isaías, chapter 58, sa verse 9. Isaías 58, verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay po, 3, 2, 1. Kung magkagayoy, tatawag ka, at ang Panginoon ay sasagot. Ikaw ay dadaing at siya'y magsasabi, narito ako. Kung inyong sabihin, alisin sa gitna mo ang pamatok, ang pangalipusta at ang pagsasalita ng masama. Sabi po dito, kung tatawag tayo sa Panginoon, siya ay sasagot. Kaya nga po, kapag tayo po ay nasa harapan ng salita ng Diyos, nasa harapan po tayo ng Biblia, nasa harapan po tayo ng sermon, bago po tayo magsimula, sikapin po natin na manalangin muna. Panginoon, narito ako sa harapan ng inyong salita. Ituro mo sa akin kung ano yung kalooban mo para po sa akin. Yung salita po ng Diyos ay magkakaroon po ng kapangyarihan na kumilos po sa atin at baguhin tayo kung hahayaan po natin na yung salita ng Diyos ay bumago po sa atin. Pero may paraan. Paano yung salita ng Diyos ay kikilos po sa Christian life po natin? Tingnan po natin sa unang Thessalonica chapter 2 sa verse 13. Para po yung salita ng Diyos ay kumilos sa Christian life natin, kailangan magawa po natin yung kagaya ng ginawa ng mga taga-Thessalonica. Unang Thessalonica chapter 2 verse 13, basahin po natin, sabay-sabay po, 3, 2, 1. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan
ay bilang salita ng Diyos, na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. So, ito po yung dahilan bakit itong yung mga brother at sister sa Thessalonica, kumilos yung salita po ng Diyos sa kanila. Sabi po, inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos. Kaya kung isipin po natin sa pagbabasa ng Biblia, kung isipin po natin na ito ay personal na isinulat ng Diyos para sa inyo at ito ay binabasa ninyo. Sa sermon, isipin po ninyo na yung Diyos mismo yung nagsasalita po sa harapan ninyo. Hindi po kaya kayo magbabago? Hindi po kaya kayo makikinig? So, kung tinatanggap po natin yung salita ng Diyos, nakagaya po ng ginawa po ng mga taga-Thessalonica, sabi po sa bandang huli, na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Doon pa lang po gagawa yung Word of God sa atin. Kapag ito pong Biblia at yung mga napapakinggan po natin ay tinatanggap natin bilang salita po ng Diyos. Kaya po, i-check po natin yung sarili natin. Ito ba yung ginagawa ko sa harapan ng salita ng Diyos? Yung mga talata ba na nababasa ko sa Biblia ay tinatanggap ko bilang personal na sinulat ng Diyos para sa akin? Yung mga sermon ba na napapakinggan ko ay tinatanggap ko na salita ng Diyos na para sa akin? So kung hindi po natin ito magagawa, so mahirap po na yung Word of God ay kumilos po sa Christian life natin. So wag po tayong maging gaya nila Herodes at ng mga punong pari na kahit alam na nila yung salita po ng Diyos, so hindi po nila ginawa yung ayon sa kalooban po ng Diyos. So una po na dahilan, dahil merong makasariling pagnanasa. Kung meron pong ganito sa puso, kahit alam na yung kalooban ng Diyos, hindi po susundin. Ito pong si Herodes, sa puso niya, siya pa rin yung hari. Walang ibang hari, ako lang. Kaya po, ang ginawa niya, pinapatay niya yung mga sanggol at hindi niya po ginawa yung kalooban po ng Diyos. Yung pangalawa po na dahilan, bakit hindi natatanim yung salita ng Diyos sa puso po natin at hindi kumikilos sa ating Christian life, dahil po, baka po sa Christian life natin, mayroong kasalanan. Tingnan po natin sa 2 Timothy, chapter 3, verse 6 hanggang 7. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 6 hanggang 7. Second Timothy, chapter 3, 6 hanggang 7. Basahin po natin ng sabay-sabay po, 3-1. Sapagkat mula sa mga ito, ang mga pumapasok sa sambahayan at binibihag ang mga hangal na babae na puno ng mga kasalanan at hinihila ng mga iba't ibang pagnanasa, na laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Sabi po dito, mga hangal. Ibig sabihin, hangal, hindi po nila nalalaman kung ano yung kalooban ng Diyos. Hindi nila alam yung tama at yung mali. Bakit po? Kasi meron pong kasalanan. Dahil po sa kasalanan, yung naging resulta, verse 7, na laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kung meron po tayong kasalanan sa ating Christian life, so yung salita po ng Diyos ay hindi po talaga tatalab po sa ating puso. Walang magiging pagbabago at walang kapangyarihan po sa ating Christian life. Kapag pinag-aaralan po natin yung Biblia, tungkol po sa katapusan ng panahon, sa muling pagbabalik ni Jesus, yung gantimpala at maluwalhating katawan, natatanggapin po natin sa pagdating ni Jesus. Marami pong mga brothers at sisters, sila po ay namomotivate. Nakakatanggap po sila ng kalakasan. Kasi alam nila ito ay totoo at sa pamamagitan po ng Biblia at ng mga ebidensya na nakikita po natin sa sanlibutan, ito po ay talagang mangyari. Pero may ibang mga brothers at sisters, kahit na ito po ay pinag-aaralan natin ng paulit-ulit, parang hindi po nila naintindihan. Hindi tumatalab sa puso po nila.
Yung isang dahilan po ay baka mayroong kasalanan. So yung kasalanan po na ito yung humaharang para hindi natin maunawaan yung mga katotohanan po ng Biblia. Tingnan po natin sa Jeremias chapter 5, sa verse 25. Jeremias chapter 5, sa verse 25. Basahin po natin yung Jeremias chapter 5, verse 25. Sabay-sabay po. 3, 2, 1. Ang inyong mga kasamaan ang nagpalayo ng mga ito, at ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil ng kabutihan para sa inyo. Ang inyong mga kasamaan at yung kasalanan ang nagpalayo sa mga ito. So yung mga katotohanan ng Biblia at yung mga pagpapala, yung mga mabubuting bagay na gustong ibigay po sa atin ng Diyos, naharangan ng ano po? Sabi po dito, ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil ng kabutihan para sa inyo. Ang Diyos, marami po siyang inihanda na mabubuting bagay para sa atin. Mga pagpapala na para po sa atin. Pero kung meron pong kasalanan sa Christian life, at ito po ay hindi natin inaalis sa Christian life po natin, yung mga mabubuting bagay na inihanda po ng Diyos para sa atin, hindi po makakarating. Ito po ay naharangan ng kasalanan. So malayo po yung pagpapala at yung biyaya po kasi mayroong kasalanan sa Christian life. Tapos, yung mga katotohanan po sa Biblia, hindi natin nauunawaan. Kahit nag-aaral tayo, so parang walang maintindihan dahil po sa kasalanan. Sabi po, palagi nag-aaral pero hindi nauunawaan yung katotohanan ng Biblia. Kaya po, pag nakita po natin yung mga ganitong bagay sa Christian life natin, idalangin po natin na maalis po ito sa ating Christian life. Para yung katotohanan ng Biblia, maunawaan natin, at yung mga mabubuting bagay na inihanda ng Diyos ay matanggap talaga natin. So, walang maging hadlang. Pangatlo po na dahilan, bakit yung salita ng Diyos hindi natatanim sa puso at hindi kumikilos? Dahil po sa matigas na puso. Yung mga Israelita, madalas, sinasabihan po sila ng Panginoon na matigas yung ulo. Tama po? Matigas yung ulo, matigas yung puso, matigas yung leeg. Stiff neck. So, kapag matigas po yung leeg, ano po yung mangyayari sa atin? Pag matigas yung leeg, hindi kayang lumingon. Tama po ba? Kaya, hindi mo na malingon yung dati mong kalagayan. Tama po? Pag may stiff neck, hindi makayuko. Tama po? Hindi magawang mapagpakumbaba. Pag may stiff neck, hindi makatingala. Hindi makahingi ng tulong sa Diyos. So, ibig sabihin, nagiging matigas yung puso, nagiging mapagmalaki, nagiging arugante. Tingnan po natin, Mateo chapter 13, 14 hanggang 15. So, kapag matigas po yung puso, ganito po yung mangyayari sa Christian life po natin. Mateo chapter 13, 14 hanggang 15. Basahin po natin ng sabay-sabay po. Mateo chapter 13, 14 hanggang 15. Sabay-sabay po tayo, 3, 2, 1. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaías na nagsasabi, sa pakikinig kayo'y makakarinig, ngunit kailan may hindi makakaunawa. At sa pagtingin kayo'y titingin, ngunit kailan may hindi makakabatid. Sapagkat naging manhid na ang puso ng bayang ito, at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Baka ang kanilang mga matay makakita, at makarinig ang kanilang mga tainga, at makaunawa ang puso nila, at manumbalik sa akin, at sila'y aking pagalingin. So ito pong mga Israelita, sa pakikinig kayo'y makakarinig, ngunit kailan may hindi makakaunawa. At sa pagtingin kayo'y titingin, ngunit kailan may hindi makakabatid. So bakit po kaya ganito? Nakikinig naman, pero bakit hindi nauunawaan? Nakikita naman, pero parang hindi nababatid. Sa verse 15, sabi po, sapagkat naging manhid na ang puso ng bayang ito. So matigas po yung puso nila, kaya
hindi na pumapasok yung salita ng Diyos sa kanilang puso. So ito po yung problema, bakit hindi po sila makapanumbalik sa Panginoon. Kaya nga po, sa harapan ng salita ng Diyos, sabi po ng main verse po natin, mag-ingat tayo sa pakikinig. Kasi, kung mali yung puso natin sa harapan ng salita ng Diyos, kahit nakikinig tayo, hindi pumapasok po yung salita ng Diyos. Kasi, baka matigas din yung puso. Baka mapagmataas na. Sa sobrang tigas ng puso, hindi na maitanim yung salita po ng Diyos. Halimbawa po, sa Christian life natin, kung meron po tayong pagkakamali na nagawa at merong isang concern na brother o leader na nag-advise sa atin na ito ay hindi tama at ito ay dapat nating itigil o ituwid. Ano po yung magiging tugon natin sa payo po na ito? Kung matigas yung puso po natin, maaring ang sagot natin sa kanya, bakit ako lang ba? Ako lang ba yung ganito? So yung iba rin naman, ganito rin yung ginagawa. So kapag matigas yung puso, yung payo, yung salita ng Diyos ay hindi po talaga matatanim po sa puso po natin. Kaya kung ganito, may pag-asa ba na mabago, maalis yung mga kamalian? Wala pong pag-asa na ito ay mabago. Kaya po sa harapan ng Diyos, mahalaga yung malambot na puso. Yung puso na handang tanggapin yung kalooban at yung payo ng salita ng Diyos. Sa Biblia, napakarami pong mga turo, mga payo, para po maituwid yung ating Christian life, kung meron man po na mga pagkakamali. Pero kung matigas yung puso, mapagmataas, hindi po papasok itong mga salita ng Diyos na ito, yung mga payo na ito, para maituwid yung ating Christian life. So yun po yung dahilan, bakit kahit nag-a-abide naman sa church, nagbabasa naman ng Biblia, pero hindi po nag-grow. Hindi po kumikilos yung salita ng Diyos kasi baka matigas yung puso. So tayo po ay sinabihan ng Diyos na dapat tayo ay maging banal. Yung pagiging banal ay hindi po pagiging perpekto. So yung pagiging perpekto, doon po yun sa langit, pagkasama na tayo ng Panginoon. Pero ngayon, habang tayo po ay naririto, sabi ng Panginoon, kayo'y maging banal. Ibig sabihin, kung merong mali, merong karumihan sa Christian life, ito ay alisin po natin. So, kung matigas yung puso po natin, mahirap na maging banal. Sundin po yung payo ng Biblia. So, kung matigas yung puso, kahit makinig, hindi nakakaunawa. Kahit makakita, hindi nakakabatid. So, yun po yung pangatlong dahilan. Bakit yung salita ng Diyos hindi po natatanim at hindi po kumikilos sa ating Christian life. Panghuling dahilan, bakit minsan ay hindi po mapasok yung salita ng Diyos at hindi kumikilos sa Christian life po natin. Minsan, dahil po sa mga maling aral, maling katuruan. So, karamihan po sa atin ay nanggaling po sa iba't ibang mga church. Bago po tayo ay nagsama-sama dito po sa tunay na church. Tama po ba? So, sa mga pinanggalingan po natin na church, marami po tayong narinig doon ng mga maling aral. Kaya minsan, mahirap mabakbak itong mga maling aral na ito na natutunan po natin. So, kailangan po ng panahon. Kung ito pong mga maling aral na ito ay hindi natin maaalis sa Christian life po natin, so, mahirap na yung Word of God ay matanim sa atin at kumilos. Tingnan po natin sa Marcos chapter 7, verse 6 hanggang 9. Marcos 7, 6 hanggang 9. Marcos chapter 7, 6 hanggang 9. Basahin po natin ito ng sabay-sabay po. 3, 2, 1. At sinabi niya sa kanila, tama ang pahayag ni Isaías tungkol sa inyo,
na mga mapagkunwari. Ayon sa nasusulat, iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang tradisyon ng mga tao. Sinabi pa niya sa kanila, maganda ang paraan ng inyong pagtanggi sa utos ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon. Sa panahon po ni Jesus, yung problema, kaya hindi sumusunod yung mga tao sa salita ng Diyos ay yung mga tradisyon. Yung mga tao, gusto po nilang panatilihin yung tradisyon nila sa halip na sundin yung salita po ng Diyos. So mas mahalaga po sa kanila na magawa kung ano-anong tradisyon yung meron sila kaysa makinig po sa salita ni Jesus. Ngayon po, syempre sa Pilipinas, meron tayong sariling tradisyon. Tama po ba? Pero may mga tradisyon na kumukontra po sa Biblia. Itong mga tradisyon po na ito, kung ito po ay sumasalungat sa dalisay na aral po ng Biblia, ito po ay dapat natin na tanggalin sa Christian life natin. Pero yung mga tradisyon na mabuti, halimbawa po yung pagmamano sa mga matatanda, yan po ay magandang tradisyon. Yan po ay umaayon sa salita po ng Diyos, di ba? Igalang ninyo yung inyong mga magulang, yung mga nakatatanda. So yung ganitong tradisyon ay mabuti. Pero kung yung tradisyon ay salungat sa Biblia, alisin po natin yan. Kasi kung pananatilihin natin yan sa Christian life, so yung tamang aral sa Christian life natin, hindi po mag-work, hindi po natin matatanggap. Yung mga Katoliko, meron po silang tradisyon na at least 1 year ay magsisimba. Tuwing kailan po yun? At least isang araw magsisimba. Yun ay tuwing birthday. Tama po ba? Pag birthday, nagsisimba. So, yun ay isang tradisyon na hindi ko alam kung saan nanggaling. Pero sa mga Kristiyano naman, sa mga naligtas, may kakaibang tradisyon naman na ginagawa yung mga Kristiyano. Kapag birthday naman nila, wala naman sila sa church. So sa mga ordinaryong Sunday, nandyan. Pero pag birthday, wala sila. So saan kaya nanggaling yung ganitong tradisyon ng mga naligtas? So hindi natin alam dahil wala tayo nung araw na yon. So yung salita ng Diyos na para sana sa atin ay hindi natin natanggap tuloy. So tingnan po natin sa Juan chapter 6 verse 45. Huwag niyo pong gagawin yun ha. Huwag kayong makikiuso sa tradition po na yon. Juan chapter 6, 45. Juan chapter 6, verse 45. Basahin po natin ito ng sabay-sabay po. 3, 2, 1. Nasusulat sa mga propeta, at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin. Kung meron po tayong tamang puso sa harapan po ng Diyos, puso na mapagpakumbaba at gustong sumunod, sabi po dito, nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Kung tama po yung puso natin sa harapan ng salita ng Diyos, yung Diyos mismo yung magtuturo po sa atin. Ipapakita po sa atin ng Diyos yung katotohanan ng Biblia at yung tamang landas na dapat po nating lakaran sa Christian life po natin. Sabi po dito, ang bawat nakarinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin. Yung Biblia, lahat po ng kabuuan ng Biblia ay tumuturo kay Jesus. Kaya, kapag sinusunod po natin yung mga aral at yung kalooban po ng Diyos dito po sa Biblia, tayo po ay papalapit ng papalapit kay Jesus. So kung meron po tayong tamang puso, yung salita po ng Diyos ay matatanim sa atin. At ito po ay kikilos sa ating pong Christian life. So
summary po natin yung ating pinag-aralan. So ngayon po alalahanin po natin, kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia at nakikinig po tayo ng mga sermon, pero parang walang pagbabago, walang epekto yung salita po ng Diyos sa atin, hindi tayo lumalago, hindi po pumapasok yung salita ng Diyos sa puso natin, kasi ibig sabihin, meron pong mali sa ating Christian life. So pwede po ito ay may nauna ng makasariling pagnanasa. Kaya hindi natin masunod yung kalooban po ng Diyos. Pwede po itong kasalanan sa Christian life. O kaya naman, matigas yung puso, matigas yung leeg at mapagmataas. O kaya naman, baka may tradisyon tayo na sinusunod na hindi naman ayon po sa Biblia. Kaya po, suriin natin yung Christian life natin. Ano ba yung dahilan? Bakit parang hindi nagwo-work yung Word of God sa Christian life ko? Kapag nakita po natin yung mga problema po na ito sa Christian life natin, idalangin natin sa Diyos na ito po ay maalis sa Christian life po natin. Kasi, bilang mga Kristiyano, dapat naman talaga na yung salita ng Diyos ay kumikilos po sa buhay po natin. Tama po ba? Dapat ito ay bumabago sa atin hanggang tayo ay maging katulad ni Jesus. So, kung tayo po ay may maayos na Christian life, may maayos po na pagtanggap ng salita ng Diyos, yung Word of God ay magiging kapangyarihan po sa atin, sa ating Christian life. So, tayo po ay naligtas sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Tama po. Tayo po ay natututo at tinuturuan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. At tayo po ay lalago, mag-grow sa pamamagitan din po ng salita ng Diyos. Kaya po, napakahalaga na sa harapan ng salita ng Diyos, suriin natin yung puso natin. So, kailangan magkaroon po tayo ng puso na mapagpakumbaba at puso na gustong sumunod. Huwag lang malaman, kundi sundin. Para hindi po tayo maging mapagkunwari sa harapan po ng Diyos. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pakikinig po ninyo. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal na sumasalangit, maraming salamat po Panginoon sa kaligtasan po na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po at tinipon po ninyo kami sa inyong maluwalhating iglesia upang kami po ay turuan at gabayan kung paano po kami dapat mabuhay bilang mga tunay na anak ng Diyos habang kami po ay naghihintay sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Nawa Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso na mapagpakumbaba at puso na masunurin nang sa ganon ang inyo pong salita ay matanim sa aming puso at ito po ay kumilos at gumawa ng may kapangyarihan sa aming Christian life at unti-unti kami po ay maging katulad po ng aming Panginoong Hesus. Nawa Panginoon, sa pamamagitan po ng inyong salita, matutunan po namin paano po kami ay haharap sa inyong salita na mayroon tamang puso upang lahat po ng aming natututunan, nababasa, napapakinggan ay huwag pong maging walang kabuluhan, kundi maging mabunga sa aming pong Christian life. Maraming salamat po Panginoon. Lahat po ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po.